Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 3. Quarter 1, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling hilig at kakayahan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayang pampagkatuto. Naipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng kawilihan na paunlarin ang kaniyang hilig at kakayahan. A. Naiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. B. Napatutunayan na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata. C. Nailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Mga layunin. Nakakikilala ng sariling hilig at kakayahan. Natutukoy na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Naiisa-isa ang sariling hilig at kakayahan. At naiuugnay na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Nailalapat ang sariling hilig at kakayahan tungo sa kakayahan sa pagpapatibay ng tiwala sa sarili. Naipaliliwanag na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Naipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng kawilihan na paunlarin ang kaniyang hilig at kakayahan. At napatutunayan na ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Unang araw. Pagmasdang mabuti ang mga larawan. Pumili ng isang larawan na iyong hilig o madalas na ginagawa. Idikit ito sa chart. Chart ng hilig at kakayahan. Sino-sino sa inyo ang mahilig tumugtog ng instrumentong pangmusika? Sino-sino sa inyo ang mahilig tumugtog ng instrumentong pangmusika? Mahilig umawit, mahilig sumayaw, mahilig gumuhit, mahilig magpinta, mahilig magbasa. Magkakatulad ba kayo ng hilig? Bakit? Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Hilig, gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Kakayahan, ito ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagluluto, pagpipinta, pagkukwento,
pag-iipon ng mga selyo o mga laruan tulad ng robot o manika, at paglalaro ng chess, bola at iba pa. Linangin, pagyamanin o paunlarin. Nakasalamuha, nakasama. Balikan natin ang chart ng inyong mga hilig at kakayahan. Ano-ano ang inyong hilig at kakayahan? Bakit kaya iba-iba ang hilig at kakayahan ng bawat isa? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ang hilig at kakayahan ay bigay ng Diyos. Ito ay pambihirang biyaya na likas sa isang tao gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit, pagpinta, o pagtugtog ng instrumentong pangmusika. Nagkakaiba-iba ang hilig at kakayahan dahil iba-iba ang pamilya na ating pinagmulan at kapaligirang kinalakihan. Ang impluwensya ng mga magulang, kapatid, kaibigan o ibang nakasalamuhang tao ay isa rin sa dahilan kung bakit iba-iba ang hilig at kakayahan ng mga tao. Ang ating mga hilig at kakayahan ay dapat nating gamitin ng wasto. Ibahagi sa iba ang talentong kaloob ng Diyos. Isa itong paraan upang magkaroon tayo ng tiwala sa sarili. Ang pagbabahagi ng kakayahan o hilig ay paraan din ng paglinang dito. Sabayan sa pag-awit ang inyong guro. Sa awiting, tayo ay may kakayahan. Sagutin natin ang mga tanong. 1. Tungkol saan ang awit? Sagot, ang awit ay tungkol sa mga kakayahang taglay natin na bigay ng Diyos. 2. Ano-ano ang kakayahang binanggit sa awit? Sagot, binanggit sa awit ang kakayahan na taglay ng bawat isa at ang paggamit nito para ipakita at ipagdiwang. 3. Ikaw, ano ang iyong kakayahan? Sagot, ibahagi ang iyong sagot sa klase. Gawain bilang isa. Graphic organizer. Isulat ang iyong pangalan sa gitnang bilog ng graphic organizer. Sa mga bilog naman sa paligid ay isulat ang iyong hilig o kakayahan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sagutin natin. 1. Dapat mo bang malaman ang kakayahan na kaloob sa iyo ng Diyos? Ang sagot, oo, mahalagang malaman ang kakayahan na kaloob sa atin ng Diyos para ito ay magamit natin sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. 2. Ano ang pagpapahalagang napaunlad mo sa pag-alam ng iyong kakayahan o hilig? Sagot, napauunlad ko ang tiwala sa sarili at ang pagiging masipag kapag alam ko ang aking kakayahan o hilig. Mahalagang malaman natin ang ating hilig at kakayahan dahil ito ang tumutulong sa atin na mas makilala ang ating sarili.
Kapag alam natin kung saan tayo magaling at kung ano ang gusto natin, mas nagkakaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. Dahil dito, mas nagiging masaya tayong matuto at gumawa ng mga gawain sa paaralan. Gawain bilang 2, survey ng hilig o kakayahan. Sagutan ang pangalan, kapanganakan, tirahan, kasarian, baitang at pangkat. Isulat sa iyong sagutang papel o kwaderno ang check kung ito ang iyong hilig o kakayahan at X kung hindi. 1. Pagsayaw. 2. Pagtugtog ng instrumento na pangmusika. 3. Pagbilang. 4. Pag-awit. 5. Pagguhit. 6. Pag-arte. 7. Pagtula. 8. Pagkukwento. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang bata ng may tiwala sa sarili. Panuto, iguhit sa kwaderno ang iyong taglay na hilig o kakayahan. Sa ilalim nito ay kopyahin ang nasa kahon sa ibaba. Punan ang mga patlang upang mabuo ang pangungusap. Pangalawang araw. Muli ninyong kantahin ang "Tayo ay may kakayahan." Sabayan ang inyong guro. Batay sa ating napag-usapan kahapon, ano ang ibig sabihin ng kakayahan? Ang kakayahan ay ang galing o husay na kaya mong gawin. Ito ay maaaring likas sa iyo o natutunan mo sa paaralan, sa bahay o sa karanasan. Mga halimbawa ng kakayahan. Marunong akong gumuhit. Marunong akong sumayaw. Marunong akong magbasa. Marunong akong tumulong sa gawaing bahay. Ngayon ay ating pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. 1. Ano ang mga hilig at kakayahan na nasa chart? Chart ng hilig at kakayahan. Pagtugtog, pag-awit, pagsayaw, pagguhit o pagpinta, at pagbabasa. 2. Ano ang pagkakaiba ng talento, hilig at kakayahan? Sagot, ang talento ay pambihirang biyaya mula sa Diyos. Ito ay likas sa isang tao gaya ng pag-awit, pagsayaw, pagtula, pagguhit at marami pang iba. Halimbawa, magaling kumanta kahit bata pa. Ang hilig ay ang gusto at karaniwang ginagawa pagkatapos mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Halimbawa, mahilig magbasa ng mga kwento. Ang kakayahan naman ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring matutuhan gaya ng paglangoy, pagpipinta, pagkukwenta, pag-iipon ng mga laruan, paglalaro ng mga sports, at iba pa. Halimbawa, marunong magbilang at magsulat.
Mainam na malinang ang talento at hilig o kakayahan. Ito ay nakatutulong upang magkaroon ng maayos na tiwala sa sarili ang isang tao. Gawain bilang isa, pagbasa at pag-unawa sa tula. Basahin ang tula, sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Iba-ibang kakayahan. Iba-iba ang kakayahan ng bawat tao sa lipunan. May mahusay sa pagpinta, ang iba ay sa pagkukwenta. May mahusay sa paghahalaman, ang iba'y sa hayop na inaalagaan. Basta ang laging tandaan, paunlarin anumang kakayahan, upang maibahagi sa tanan, sa tahanan man o pamayanan. Mga tanong at gabay na sagot. 1. Ano ang pamagat ng tula? Sagot, iba-ibang kakayahan. 2. Ano-anong kakayahan ang binanggit sa tula? Sagot, pagpipinta, pagkukwenta, paghahalaman at pag-aalaga ng hayop. 3. Ano ang dapat gawin sa kakayahan ayon sa tula? Sagot, paunlarin ang kakayahan upang maibahagi sa tahanan o pamayanan. 4. Ikaw, paano mo ibinabahagi ang iyong kakayahan? Sagot, tinutulungan ko si nanay sa pagluluto. Gumuguhit ako para sa aming proyekto. Binabasa ko ng malakas ang kwento para sa aking mga kapatid. Matutukoy na mahalaga ang sariling hilig at kakayahan kapag nakikita ng mag-aaral na ito'y nakatutulong sa kanyang pagkatuto. Halimbawa, kung mahilig siya sa pagguhit at ito'y ginagamit sa mga gawain sa klase, mas nagiging tiwala siya sa sarili at mas naiintindihan ang aralin. Gawin ang mga sumusunod. 1. Magtala ng 3 kakayahan. 2. Maghanap ng kapareha. 3. Kung may kapareha na ay basahin ang iyong isinulat at ibahagi kung paano nakatutulong sa iyo ang iyong kakayahan. 4. Pagkatapos ay ang kapareha naman ang bigyang pagkakataon para magbahagi. Ang sariling hilig at kakayahan ay mahalaga upang makilala ang sarili bilang batang may tiwala sa sarili. Isulat sa iyong kwaderno ang letrang J kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tiwala sa sarili at letrang L kung hindi. 1. Si Marisa ay batang nasa 3 baitang. Mahusay siya sa paghahalaman. Ibinahagi niya ang kanyang kakayahan sa paghahalaman sa kanyang mga kaklase. Dahil dito, siya ay pinarangalan ng kanilang punong guro. Ang sagot, J. Number 2. Mahusay sa matematika si Arnel. Tinulungan niya ang kanyang kaklase na hirap unawain ang aralin nila. Ang sagot, J. Number 3. Mahilig mangolekta ng selyo si Ramon.
Maingat niya itong idinidikit isa-isa sa malinis na papel at nilalagyan ng plastik. Hindi niya ito ipinakikita sa mga nais matutuhan ang wastong paraan ng pangongolekta ng mga selyo. Ang sagot, K. Number 4. Mahilig magluto si Karen. Ugali niyang tumulong sa kanyang nanay sa paghahanda ng kanyang iluluto. Ang sagot, J. Number 5. Si Rico ay isang batang nasa ikatlong baitang. Mahusay siyang lumangoy at mahilig siyang sumali sa mga kompetisyon. Ibinabahagi niya ang mga premyo niyang natatanggap sa mga kapuspalad. Ang sagot, J. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!